Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Magtatanghali na pala. Welcome to Sabi ni Daddy's Vlog. Ang kwento ng mga buhay at pasensya na kayo, ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil marami po nangyari. Medyo stress po si Daddy at sinamaan ng pakiramdam. Siyempre, kasama na rin doon yung pagtanda. Ganun po talaga pag tumatanda. Ang hirap labanan. Marami ng mga nararamdaman. Totoo yung sinasabi nila na pag tumatanda marami ng nararamdaman sa katawan. Kaya ang unang-una dyan yung stress. Kailangan hindi ka may stress Si Daddy na-stress lagi sa anak ko, gawa ng medyo tinotoyo pag hindi nasunod yung gusto. Alam nyo naman yung may mga autism, kaya tiis lang. Tapos andyan na yung sasabayan na ng anxiety, ng depression. Ay nako, wala nang puntahan si Daddy. Lagi akong hinahabol ng anxiety at depression. Hindi na nga po makapagpagupit ng buhok at ang buhok ni Daddy ay puro puti na at medyo nakakalbo na sa stress. Medyo mataas na hairline at saka manipis na po yung buhok. Pero manipis naman talaga ang buhok ko, kaya lang minsan talagang nalalagas dahil pag nai-stress nalalagas sila, parang autumn. Ngayon mag-autumn na, kaya taglagas na. Sa ngayon po ang klima dito ay hindi ko masyadong nararamdaman yung hapdi ng init at medyo maganda po yung kayang-kaya po natin yung klima. Medyo suot po tayo ng protection. Hindi po nagpapapogi si Daddy. Nagkasuot lang po ako ng protection kasi ang sikat ng araw o ang matinding sikat ng araw ay nagdudulot ng mga sakit sa mata. Kaya kung may katarata kayo, kagaya kung may katarata ako na sumisibol, hindi kailangan siya ma-expose sa araw. Yung skin natin pwedeng ma-expose sa araw, gawa nung meron siya natural vitamin D o yung vitamin sa buto. Pero hindi naman lahat ng oras ay magbababad ka sa araw. Mga hanggang 10 o'clock pwede. Baka naman 10 ng gabi nagbababad pa kayo sa araw, wala na pong araw nun. Buwan na po, lulutang nun. Ayan. Ngayon pupunta tayo sa convenience store at bibili tayo titingnan natin yung bagong label. Titingnan natin yung bagong labeling ng label ng seafood ramen na instant. At titingnan natin kung nabago ang lasa niya o nabago yung timpla niya, kung sumarap ba o tumabang ba. Titingnan natin. Hindi ako masyadong fan ng instant noodles kasi alam naman natin ng mga benefits nito ay hindi maganda sa katawan ng tao, kagaya ng mataas na sodium content at sinabi instant yan po yung ating pag-uusapan ngayon at kailangan rin natin tikman kung ano lasa, kung masarap ba o mas masarap ba. Pero sana mas masarap kasi binago nila labeling, medyo maganda yung resulta. Ayan po ang mga ating elderly, Japanese na elderly na talagang ang lalakas at tuwan-tuwa sa pagbibilad sa araw at pag-exercise ng kanilang mga katawan at ang kanilang paglalaro ng kanilang paboritong, hindi ko pa rin alam kung ano tawag sa laro ng, hindi naman gate ball, basta may hinahagi silang bilog, parang shot put. Yun po ang kanilang nilalaro kada makikita ko sila dito. Yan. Kaya tayo maglalakad-lakad na at papunta na tayo sa convenience store para tignan yung bagong labas ng instant noodles na seafood. Yan. Lakad-lakad tayo.
Alam niyo po, namimiss ko sa Pilipinas yung pinagprituhan ng tuyo o pinagprituhan ng tinapa o pinagprituhan ng pritong galunggong. Pritong galunggong na nga. Tapos lalagyan nyo ng maraming bawang. Tapos doon nyo isasangag yung buhagag na kanin. Grabe, naglalaway ako. Ang sarap. Kasi dito, hindi po buhagag ang kanin. Kasi dito po para malagkit ang kanin. Masarap. Kaya lang pag isasangag, hindi kayo mag-enjoy na kainin dahil medyo sticky siya. Kaya talaga namimiss ko yung mga pagkain Pinoy. Kagaya ngayon, bare months na po. Lalabas na yung mga patubong-buong yummy. At lalabas na yung mga lapit na po ako sa convenience store. At bibili na tayo ng kailangan. Bibili na rin ako ng mineral water para pang extra inom. O pang extra na maiinom dahil mahirap na po dito sa Japan. Alam nyo naman na kailangan nyo maghanda pag tagulan, puti nga hindi dumiretso yung bagyo at kailangan natin na mag-ingat dahil kailangan natin ng mga dapat na kailanganin para may paghandaan tayo kung lumindol man o bumagyo. And dito na po ako sa convenience store. Hindi po ito yung label ng seafood na sinasabi ko. Wala pa po silang bago. Siguro sa mga malalaking department store. Kasi dati pa rin yung yung kanilang labeling. Wala pa rin po. Hindi natin matetesting. Wala pa pong tinda. Siguro sa mga susunod na araw. Ay, ano pa naman ako? Gusto ko pa naman matikman ko ano lasa. Nandito ako pauwi na ako. Nandito ako sa Eskinita, sa malimit kong daanan. Ayan, papunta sa bahay, pauwi ng bahay. Safe na safe at malilong. At hindi masyado mainit. Ito po nabili ko, mineral water. Yan. At bumili po ako ng bacon and cheese. Mukha po masarap. Tapos bumili po ako ng yaki bihon, yung bihon nila. Titikman natin kung masarap. Alam niyo po, itong plastic na to binabayaran po to ng 500 yen. Yan, may bayad po yan, dati po libre. Ngayon pa may bayad na. Kasi sabi nila, sa pagkakaalam ko, sabi ng mga iba, bali diyan kinukuha yung mga ipinahiram sa mga tao na nawala ng trabaho during pandemic. Kaya ayan, dati nagdo-donate ako yung mga ichien o mga goyen sa box na makikita nyo sa harapan ng cashier. Ngayon po hindi na kasi binabayad ko rin dito sa kahit hindi ako nangutang. Binabayad ko rin dito sa plastic na ito. Yung iba nga noon nga pag bibili ka pa yung mga plastic may mga butas na hindi nyo magagamit Kaya ako nabili niya yung gawa ng ginagamit ko sa paglalagay ng maliit na basurahan para lalagyan ng basura din. Hindi ko basta-basta tinatapon dahil meron po yung anong tawag dito? Meron po yung pakinabang. Kaya yan po, goyen yan. Okay
Okay, uwi na po si Daddy. Alam niyo po na pag sa Japan, malinis. Pero eto po, merong kumain dito ng spaghetti, oh. Basta na lang tinapon. Kasi kalimitan dyan na nagtatapon mga ano din, mga foreigner din. Ang dami na kayang foreigner dito. Pangatlo lang yata tayo o pang-apat sa pinakamarami dito. Pinakamarami daw din ngayon dito, Korean. Sunod Vietnam. Tapos Chinese, tapos mga Pilipino. Maigi naman yung konti lang mga Pilipino. Para konti lang yung pasaway. Joke lang po. Pero bukas po clinic naman. Pumunta ako sa kay Dr. Lee. Half Korean, half Japanese po yan. Para humingi ng gamot. Yung mga gamot ko po sa pampatulog, sa pamparelax ng muscle. Kaya maaga kailangan ko nang umalis para pumunta doon dahil minsan ay maraming tao, mahirap maghintay, nakakainit. Okay, malapit na po ako sa bahay at sana mag-iingat kayo lagi at palambing po na mag-subscribe naman kayo, lambing po ni Daddy. Tapos pindutin nyo po yung notification bell para pag may bago pong vlog si Daddy ay updated kayo. Kahit na pagtiisan nyo na lang dahil ito lang ang nakayanan ng buhay namin dito sa Japan. Hindi naman po kami mayaman para magpunta sa mga malalayong lugar o maganda lugar dahil probinsya po ito. At kumain ng masasarap na pagkain. Hanggang convenience store lang po kami. At sa mga mini mart. Kaya hanggang sa muli po. Mag-ingat kayo lagi at gabayan kayo ng Panginoon. Pagdarasal ko ang ating kaligtasan lahat. Hanggang sa muli po, bye-bye. I love you.